Hindi daw po natinag si Congressman Leandro Leviste sa posibleng pagsasampa sa kanya ng ethics complaint kaugnay po sa kanyang ibinulgar na Cabral Files. Sa programang The Big Story ng One News, sinabi po ni Leviste na matutuwa pa siya kung sasampahan siya ng complaint. Magkakaroon daw siya ng pagkakataong ilabas ang baho ng Kongreso. Kabilang daw dyan ang pagtanggap ng ilang kongresista ng 2 milyong pisong Christmas bonus para ratipikahan ang budget. Itananggihan ng ilang mga House leaders. Nag-uugat po ang planong pagsasampa ng ethics complaint labang kay Leviste sa umano'y persahan niyang pagkuha sa Cabral Files. Bukod sa Cabral Files, pinatatahimik din daw siya ng mga kapwa niya mambabatas sa kanyang isiniwalat na 2 million pesos na Christmas bonus sa mga kapwa kongresista. Nagpapanik daw kasi ang mga congressman dahil may picture siya mismo ng cheque kaya tinawagan siya at pilit na pinatatahimik. Una nga pong iginiit ng Kamara na ito'y para ho lamang daw sa mga requirements daw ng mga congressman sa kanilang mga distrito. Ang sinasabing 2 milyong pisong bonus. Ang ating po lamang din bakit nakafocus dito po sa isa pong Leandro ang isyong ito ngayong hindi pinag-uusapan ang laman ng Cabral Files. Samantala, binatikos naman ng Makabayan Block ang niratsyada nga daw na pagratipika ng Kamara sa 2026 proposed budget. Ayon po kay Kabataan Party List Representative Rene Co, bahagi ng tinawag niyang Christmas scam ang pag-ratify sa BICAM report. Mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga kaalyado raw nito ang nasa likod ng panloloko sa mga Pilipino. Sa katunayan, marami raw provision sa budget ang binawasan at dinagdagan. Pero hindi binigyan ng sapat na oras sa mga kongresista na mapag-aralan ang bicameral report. May narrative po to, may reason kung ba't ganito yung proseso. It is because kung marami ang magno-no on the record, hindi siya maganda tignan para sa administrasyon na ito. At the end of the day, bakit nakikita natin scam tong lahat? Isang bahagi ng Christmas scam, and kaya patuloy nating binibigyang boses at nilalakasan yung mga nakikita nating analysis and issues na dapat i-resolve pa rin. Yan nga po ang tinig ni Kabataan Party List Representative Rene Co. Tinawag po naman ni Senador Ate Amy Marcos na giniling ang 2026 national budget dahil daw sa may point pa rin daw sa ipinasang budget. Ito rin po ang dahilan kung bakit hindi lumagda ang senadora sa BICAM report. Ayon pa kay Marcos, tutol daw siya sa paglilipat ng pondo mula sa flood control patungo sa anyay soft pork. Ito yung mga ayuda program na iniuugnay pa rin sa mga politiko. 143 billion pesos ang nadagdag para nga sa mga programang ito. Bukod kay Senator Amy, hindi rin pumirma sa BICAM report ang ilang pang mga senador mula sa minorya. Pero ito'y lumusot pa rin at ngayon nga po hinihintay na lamang na pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. Nanawagan naman po ng pagkakaisa, disiplina at kahandaang magserbisyo sa kapwa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay po ng pagsalubong ng bansa ngayong bagong taon. Sa kanyang New Year's message, giniit ng Pangulo na dapat sama-sama pa rin ang sambayanan sa pagkilos. Mas mabuti daw na isa puso ng bawat isa ang mga mahahalagang aral na napulot sa nakalipas na taon at bitbitin ng pag-asa sa pag-usad sa hinaharap. Para naman kay VP Sara Duterte, isang imbitasyon ang pagsisimula ng taon para pong magkaisa at magkaisang muli. Mabuhay daw sana ang katapangan at determinasyon ng bawat isa. Mas dumami po naman ang mga Pilipino nagsasabing mas bumaba ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa huling quarter ng 2025. Sa survey po ng Social Weather Stations, umakyat sa 36% ang mga Pinoy na nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay noong Nobyembre. Mas mataas yan kumpara sa 32% lamang noong Setyembre at malayo kumpara sa 23% lamang sa parehong panahon noong 2024. 29% po naman ang nagsabing gumanda ang kanilang buhay, habang 34% naman ang nagsabing wala ho naman daw nagbago. Nagbunga ito sa -7 na net score na mas mababa kumpara sa -2 noong Setyembre. Ito na ang pinakamababang score na nakuha ng Administrasyong Marcos.
yun na yung girl, no? Binabalanse yung net Oo. doon sa... Ito yung na-explain mo kahapon. oo. Ngayon na mas naiintindihan na po natin. Opo, so nagiging net ho ang resulta kapag po, kumbaga, mas malaki yung isa doon sa maliit. Pero Oo. pag pareho pong malaki, Oo. nagiging plus, kumbaga positive. Oo. Okay, pero dito ho walang duda, gumanda ho ang buhay kahit ngayon ng mga proponents. Ay, sinabi mo. As a matter of fact nga po, yung iba ay naka-private plane pa rin. Ay, At ang ganon. iba mga kapatid ay nasa Europa hanggang ngayon. Ay, ang sarap. At yung iba mga kapatid ay nasa malamig na lugar sa Estados Unidos. Ang iba po ay nasa Hong Kong. Ang iba ay nasa Australia. At ang iba mga kapatid ay nasa kanilang mga yate sa ngayon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!